So ngayon pong umagang ito mga kapatid, napakadami nating revelations. Bagamat although kaninang umaga ay may na-receive tayo sa ating pananaw, pangit. Sapagkat of course nalulungkot tayo sapagkat tayo ay iisang katawan. Amen po ba? Nararamdaman natin ang bigat ng isa dahil iisa tayong pamilya, iisa tayong katawan. At tayo ay tunay na nag-iibigan at binubuklod ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya, I do believe mga kapatid, naniniwala pa rin ako sa pangako ng Diyos, na ang pangako niya that all things work together for greater good. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay patuloy na please bear with me sa umaga pong ito. At tayo po ay makikinig na kanyang salita. So ngayon pong, in our days, in our life, God has a plan for us to be blessed. Amen po ba? For us to bless others. He wants us to have a big impact to others. He wants us to have talagang magkaroon tayo ng malaking impact sa sanlibutan. Kaya nga sinabi niya na tayo ay magliwanag, maging asin at maging ilaw sa sanlibutan. Bakit po? Sapagkat may plano ang Diyos, meron siyang layunin, may purpose siya. At yun, isa sa mga purpose at layunin ng Diyos, ay tayo ay mapagtagumpay niya. Amen po ba? Parang hindi tayo naniniwala. Amen po ba? Tayo ay mapagtagumpay niya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngunit, subalit, datapwat, because, po? However, di ba? Ngunit, because of our disobedience, that perfect plan, imagine, kung titingnan natin sa Old Testament, si Moses po, one of the plan for Moses and for the Israelites is for them na makarating sa promised land. All of them together. Walang mamamatay, walang maiiwan, lahat po sila. Bakit may mga namatay? Bakit may mga hindi nakapunta? Ba't may mga hindi sila lahat-lahat doon? Bakit gano'n? Ba't sila umabot ng napakatagal? Why? It's because there are hindrances. Amen po ba? For us to reach that purpose, that perfect will from the Lord. Kaya, all of us, alam niyo mga kapatid, struggle in this area, lack of self-control. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Ako naniniwala ko all of us struggle in this area. Amen po ba? Amen. Even si King David, nag-struggle siya sa gantong area. That is why, bumagsak siya. Amen? Even the man of God, bumagsak dito, si Elijah, nag-struggle siya sa gantong area. At nagkaroon nadala siya sa pagkatakot. Po ba? At muntik pang maputol yung purpose at yung will ng Diyos kay Elijah na siyang gamitin mightily. Amen po ba? At ganon din kay King David. But in the end, anong nag-remain? It is still the purpose of God remains. Amen po ba? Kaya, tingnan nyo kasi bigyan natin ng konting babaw. Lack of self-control, tayong lahat. So, the plan of the Lord is for us to have a long life. Amen? Bakit? Para magpakasarap? Hindi lang naman yun, di ba? Bibigyan niya tayo ng mahabang buhay, of course, para ma-enjoy natin yung creation ng Diyos with His presence. Hindi yung ma-enjoy natin yung creation ng Diyos without His presence. Iba po yun. Ma-enjoy natin yung buhay natin, mas lalong mating ma-enjoy pag nasa presensya niya tayo. Amen po ba? So bakit yung plano ng Diyos na magkaroon tayo ng mahabang buhay or magkaroon tayo ng healthy physical living or talagang yung talagang tayo ay malakas, ay nasisira. Bakit? Kasi most of us or most of the people lack
of self-control. Sabi nila, this year, 2025, I'm gonna lose weight. No? Amen. Ano? Or this year, 2025, maaga na ako matutulog. Amen? I'm gonna sleep early. Noon, wala nang puyat-puyat. Ano? Pero tanongin mo yung katabi mo, kamusta naman? Amen po ba? So this year 2025, I'm gonna be physically minded healthy. No, na ako'y lagi magja-jogging every day. Talaga magpapataas ako ng fatigue. Ano, magbabawas ako ng madaming calories. But what happened? Nadagdagan pa, no? Talagang si Lord addition siya, multiplication pa. Ano? Sabi niya, hindi kasi si Lord talaga, pinagpapala kasi talaga ako ng Diyos. Amen po ba? So, all of us struggles in this area. Ano po? Or in this year, talagang kailangan mag-aaral na ako mabuti, ganyan. Pero, what happened? Diba? Yun yung mga inaano natin na sa mga every New Year, meron tayong, anong tawag dito? Yung New Year's resolution. New Year's ambition daw. New Year's resolution, but what happened? It fails. Amen po ba? So, tala niya, lack of self-control, even in our past months or past days before, do we remember yung meron tayo sa mga Pilipinas, ang dami nagkakaroon ng initan sa daan, nauuwi sa patayan. Ano po ba? Nauuwi sa suntukan, sa bugbugan. Why? It is because if this anger hindi natin na control, mauuwi talaga into a talagang worst situation. Amen po ba? Tingnan natin. Ang sinabi dito, many of our regrets in life happened because of lack of self-control. Amen po ba? Tama naman po, di ba? Because of this lack of self-control, many relationships had been stained. Maraming mga nasirang relationships. Because of this lack of self-control, maraming mga physical body ang nasira. Because of this lack of self-control, marami ang nalayo sa Diyos. Because of this lack of self-control, marami ang even ang mga Christians fell. Amen po ba? Because of this lack of self-control, maraming nagkaroon ng mga divisions. Even sa churches, may mga divisions, may mga walls. Why? It is because of lack of self-control. Kaya tala nyo, anong mga bagay pa mga nasisira? Their life. This lack of self-control can even destroy the life of a person. Kaya marami mga estudyante hindi nakakagraduate. Hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Napapariwara ang buhay. Why? Because of lack of self-control. Maraming mga tao na supposed to be, their season is, they're enjoying their own season, their perfect season to be a student, to be a good of son and daughter. Pero what happened? Nai-skip nila yung season. Why? Because of lacking of self-control. Kaya ngayon, ito pa ang ating pag-uusapan natin ngayon is, ito ang title natin ngayon, Practice Self-Control. Mga kapatid, the reality is, hindi lang sa health or sa mga sa life or that we're going to be motivated to be to have this kind of mentality, to have a self-control na tayo ay parang ganito yung mundo eh. Ay hindi, kailangan ganito ko, kontrolin ko yun para disiplina lang yan, para ganito, ganyan. Yes, it is part of that. But one thing, the most important thing that the world is missing for this self-control is, you cannot exercise this perfectly without the presence of the Lord. Amen? Because only the power of the Lord, when the Holy Spirit came upon you, because of the power of the Lord, you can exercise, ha mga kapatid, exercise, ibig sabihin may part ka na gagawin. Amen po ba? May part ka na dapat gawin para dito sa self-control na ito ay magampanan mo. Ano po? Ibig sabihin, may dapat kang gawin, hindi
once na-receive mo ang Diyos, bago ka na. No, para kang robot na tinanim mo ng code, na para kang, anong tawag dito, yung mga computer na nilagyan ka ng code, ng program na, ganito, hindi ka na magkakasala. Iwas ka ng ganyan, di ba? Hindi naman ganon. It doesn't work that way. Amen po ba? Lahat ay binigyan ng Diyos ng free will. That is why exercising and practice self-control through the power of the Lord. Amen po ba? So, sinabi dito, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, may pruweba tayo dyan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano po ang sinabi dito? So, yung fruit of the Spirit daw pala, so kanina natin makukuha itong mga fruit of the Spirit na to? It is through the Holy Spirit. Once that we receive totally, or talagang wholeheartedly, genuinely, ang ating Panginoong Jesus, anong sabi niya? May iiwan ako sa inyo. Ano yun? That's the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came upon you, your life will be changed. Ano po? Different of different. Kaya, bakit dati, ang sarap ng alak sa'yo, o ang sarap ng sigarilyo sa'yo, ang sarap ng mga vices, ng mga lahat ng mga bisyo, you're addicted to gambling. But what happened when the time that you accepted Jesus Christ? Ano nangyari? Bakit nabago? It is because someone is helping you to overcome those weaknesses. Amen. Amen po ba? Kaya mga kapatid, alam niyo bakit natin kailangan i-practice ang self-control? Because there's lots of benefits. For example, nababasa po ba natin? Medyo malitata, no? For example, sa eating. If we practice our self-control sa eating, pares, nako, yung, masasarap yan, yung mga laman loob, no? Yung mga bopis, yung mga sisig, yung pares, yung dinakdakan, dinakdakan ni LeBron James. so you imagine that you yourself has meron ka ng problema sa health mo. Hina-high blood ka na or ikaw ay diabetic na. And still, dahil masarap yung, nako, I can't eat just a vegetable for this week. Kailangan ko ng meat. Amen po ba? Kasi masarap yun steak, yung balon-balunan, di ba? Wow. Naglalaway na ba tayo? Mamaya kakain. Alam mo ba, ang sarap na, yung pork, ang sarap nung, lalo na yung pork adobo na nagmamantika. Wow, praise God, ang sarap, di ba? Pero those things kailangan mong iwasan, or kailangan mong, hindi mo kailangan yun laging kainin. Why? Because you have to practice your self-control. And if you practice it, there will be good health. And what? Ideal weight. Amen po ba? So ito yung benefits of practicing the self-control. So if you practice the self-control, magkakaroon ka magandang, healthy. Magkakaroon ka ng dahil hindi ka kakain ng masyadong carbs, mabawasan yung tiyan mo. Amen po ba? Tapos, syempre, dahil sinipag-sipag ka pa, nag-jogging ka pa, mas pumayat ka pa. Amen. So natupad mo na yung pangarap mo ngayon 2025. Amen po ba? So ano ba? So if you're addicted to gadgets and technologies, gadgets, TV, televisions, gadgets and technologies are not bad, mga kapatid. But if these things ay nagiging hobby mo na to the point na hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakakapag-pray, kasi pagising mo sa umaga, sino ba yung mga nag-like dyan? May nag-text pala sa akin dito. Di ba nakalimutan mo na mag-pray? Amen po ba? Tapos social media, ang dami mga negativities. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Ano po? So hindi masama yung mga gadgets, phones, and technologies. Those are not bad. But if these things are pulling you away to the perfect will of the Father, to the perfect will of our God, then this is bad, mga kapatid. Hindi na tayo makapag-fellowship sa iba. Nasa church tayo, and yet we're still using our phones.
So, ano nangyayari? Nawawala na yung mga fellowship na katulad ng dati. Why? Because we are controlled by the technologies. Amen po ba? That is why, na-appreciate ko yan. May inattendan po ako dating birthday party. Isa sa mga rule niya, sabi niya, walang cellphone ha. Walang cellphone. Bakit? Kasi ang gusto niya, nagkaka-interact kaming lahat. Nagkakaroon kami ng mga pagkauusap-usap. Nagkakaroon kami ng mga baliktanaw dati. Ganito pala dati, no? Ganyan, but if we have phones, wala. Or just, di ba? So, nagkakaroon tayo ng gap because of these gadgets. And if these gadgets and technologies, these are good, but if these are pulling us away into the perfect will of the Lord, then these are bad. So, we have to practice the self-control through these technologies. Then we can avoid addictions, prioritize more important things. Amen po ba? So ano pa? So last, we will avoid addictions, experience true freedom. Amen po ba? Ano pa? Sa heart, avoid unnecessary pain, protection from the wrong relationship. Amen po ba? So yun yung mga self-control, the benefits of the self-control, practicing it, exercising it. Ano kaya, lalapit ka kay pastor, durog ako durog. Ano? Bakit? Kasi nga alam mo na. You already know. There's a lots of times, Sunday service, that this has been preached, not to neglect to the unbelievers. Do not conform to the pattern of this world. Pero what happened? That's my desire. So, tapos lalapit kay pastor, durog ako. No? Amen po ba? Kaya yun yung mga, mamaya paghukay pa natin yan. So if we practice self-control, mga kapatid, alam mo yung freedom, masaya yon. Yung freedom na ibinibigay ng Diyos, once that this freedom ay nakamtan mo, masaya yon. You will enjoy the life with the Lord. But unfortunately, you cannot enjoy the life with the Lord while having sin. Bakit? Because of lack of self-control. Tingnan natin to. Lumaban to kahapon. Amen ba? Lumaban to kahapon. Nako, talagang maingay sa bahay kahapon. Ano po? Lumaban to kahapon. Look at this man. Kung kilala natin si Manny Pacquiao is one of the oldest legend fighter active sa sports in these days. As far as I know, pangalawa si LeBron James. Why this man, at his age, 46 years old, kayang makipagsabayan sa isang world champion, young at 30? Lumaban siya for round 12. At hindi yung ine-expect ng maraming tao na ito ay pagre-retire nitong young champion na ito. Kasi nga, matanda na siya. So, ang ine-expect ng mga to, mahina na yung katawan niya. Pero nung lumaban siya, di ba? Di ba? Kung yung mga footwork talagang, kung makita natin yung mga suntok niya, nandun pa rin yung bilis, yung speed, yung strength, nandun pa rin. Why? Alam niyo po ba, kanina, may nabasa po akong isang news, ang sinabi dito, sabi ni Manny Pacquiao, it's inspiration to all boxers. If you have discipline and hard work, you can still fight. That's the self-control. Amen po ba? Kasi itong taong to, masyado siyang talagang focus dun sa mind niya na it doesn't matter, basta gusto ko itong ginagawa ko to, bawal ako kumain ng ganito, bawal ako mag-ganito. Kahit ano niya siya, mataba siya nung una, pero at the short months, imagine mo yung mga ilang buwan na yun, bigla siya nagka-abs. Nagulat ako. Bigla siya pag ganun, dami 16. Di ba? Ang dami. Imagine why? It is because of the self-control, mga kapatid. Ano po? That's the benefits of the self-control. Sino pa to? Ito, kilala niya to. Si LeBron James. One of the oldest player in the basketball. Ano po? And still what? Making history. These two are making history. Why?
It is because of the benefits of the self-control. Maraming mga kasabayan si LeBron James, mga same era niya. Actually, may mga mas bata pa nga sa kanya. Si Derrick Rose, maaga nag-retire. Yung mga iba pang mga player na maaga nag-retire. Why? Because of the injuries. Because of the humina na. Yung same game nila before, hindi na ganun sila kagaling ngayon. Pero why this man still can dunk, can block shots, can make double-double stats ng maraming mga ginagawa pa sa court. Why? Bakit pa kaya pa niya makipagsabay sa mga new generation ng basketball player? Bakit? Because of the self-control. Amen po ba? Ang sinabi sa interview, marami siyang mga ginastos na bagay para sa kanyang health body. But one thing is, yung kanyang daily maintenance sa kanyang katawan. Kailangan sa gantong time tulog na siya, sa gantong time gising na siya, mag-exercise na siya, magpa-practice na siya. Amen po ba? So that's the benefits of the self-control. And if we, Christians, mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos na ma-pick up natin. Amen po ba? Kaya naniniwala ako, nang gusto ng Diyos na magkaroon tayo lahat ng healthy body. Amen po ba? Kaya yung pangarap nyo na lumitan tiyan nyo, tuloy nyo lang yan. Kalooban ng Diyos yan. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Imagine these people, kung ganito pa silang kalakas at their age, magagamit pa sila ng Diyos. Kung ito yung talaga, etong mga to, si LeBron James, si Manny Pacquiao, good thing he's a believer, nag-share siya ng Word of God, even at the public, yun yung gusto ng Diyos, that even at our oldest life, magamit pa tayo ng Diyos mightily. Tanyan niyo si Caleb, yung sinare sa atin ng ating pastor. Look at Caleb. Ginamit siya ng Diyos at his strength. Ilang taon yon? 40s, at his 40s. Tumanda siya ng mga 80 na. At still, my strength is the same. Sinabi niya? Walang humina sa akin. So yun yung gusto ng Diyos sa atin. Hindi ka pwede mag-pray lang, Lord, palakasin mo ko, bigyan mo ko ng pero kain ka ng mga bawal sa'yo. Diabetic ka na nga, sarap ng chocolate, di ba? May caramel pa, may ice cream pa. Pag nakakita ka ng soft drinks, di ba, parang gusto mo, masarap lalo may yelo pa, di ba? Pero bawal sa iyo. So you have to do and avoid all those things for you to accomplish practicing self-control. Bakit? Dahil ginagawa mo yun, mga kapatid, hindi lang para sa sarili mo. The purpose is for you to be used mightily by the Lord. So, etong ating pag-uusapan ngayon, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. So, yung tao daw pala na ang kanyang na walang practice sa self-control ay parang isang city whose walls are broken through. So this is the reality. If you want to be whole, you have to practice the self-control. If you want to be more effectively, you have to practice the self-control. Amen po ba? In fact, ito yung pag-uusapan natin ngayon, na itong buhay na ito, itong buhay ng taong ito, kilala niyan? Hindi si Magellan, hindi si Lapu-Lapu. Po? Itong buhay ng taong ito yung weakness niya. So, si Samson. At dito siya tagkulang. Saan? Sa self-control. Basahin po natin. Ang sinabi sa Judges chapter 13, Teka lang po Ang sinabi sa Judges chapter 13, Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, so that the Lord gave them into the hands of Philistines 40 years. Mga kapatid, so that we can understand this verse, this chapter, before the book of Judges, there is book of Joshua. Book of Exodus. Before that,
ang lahat ay nagpa-process ng maganda. Kay Moses, madami mga reklamador na Israelita, kinain ng lupa. Ano? So marami mga sumuway, may mga pinaulan na ng apoy. So lahat sila nagpa-follow kay Moses while this Moses is still alive. Ano? Nagpa-follow sila. Pero may mga nagrereklamo din. Ano po? Then after Moses, si Joshua. Si Joshua, the successor of Moses. Nung si Joshua is the leader, Joshua used by God mightily. In fact, siya yung nakapagpatawid. Siya yung ginamit ng Diyos para itong chosen people, chosen nation, ay makarating sa promised land. Doon sa napakayamang lugar. Ano po? And before that, all are processing well. Sumusunod ang lahat sa Diyos. Ano po? But after Joshua died, wala na naging successor si Joshua. Kaya sinasabi, even si Bishop Arnold, success without a successor is fail. Ano? Bakit? Kasi after this Joshua, na wala siyang naging successor, walang nagiging leader ang Israel. Sino lang nagiging leader nila? Si Lord. Pero ano mga nangyayari? Puro consequences ang ginagawa ng Israel sa Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, lumalabas, sumusuway sila sa kalooban ng Diyos, kung ano ng mga ginagawa nila, etong ating Panginoon, magagalit. Isusuko sila, ibibigay sila sa kamay ng mga kaaway. Tapos dahil mahihirapan ito, gagawin silang alipin, mga Israelitong ito, matututong umiyak sa Diyos, Lord, save us, save us. And here is the Lord, who is rich in grace and mercy, sasagipin ng Israel, magpapadala ng judge. Sinong una magiging judge ng Israel? Nasaan yun? Nilagay ko yun dito eh. Ang hirap po kasing, ayan no, Othniel. Si Othniel. Sino ba? Susunod. After that, yun na naman yung magiging cycle. Magiging ganun yung cycle nila. Susuway sila sa Diyos, papadala ang Diyos ng judge, at sasalbay sila ng Diyos, magkakaroon sila ng freedom ulit, at susuway ulit sila sa Diyos. Ganun lang. Ganun na yung nagiging cycle ng Israel before. Si Othniel, si Ehud, si Shamgar, si Deborah, si Gideon, if you know the Gideon, one of the famous sa Judges, Tola, si Jer, si Jephthah, si Ibzan, si Elon, si Abdon, at si Samson, yung mga, ang gagandang pangalan, di ba? So, kung gusto niyo ng mga pet names, si Abdon, si Timon, di ba? Kung gusto niyo ng mga, ang gaganda ng pangalan, mga judges yan. Yun po ba? So, yun yung mga at yung pinakahuli, si Samson. So, ito na yon. Now, because of the disobedience of the Israelites, nagpadala ang Diyos ng judges. Sino yon? Si Samson. At this Samson, meron siyang weakness. Ano yung weakness niya? Lack of self-control. So verse 2, sabi niya, there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren, and had born no children. Look at this. Etong sinasabi po nito na barren, and had born no children, is the mother of Samson. Tingnan nyo, basahin pa natin. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, behold now, you are a barren and have born no children, but you shall conceive and give birth to a son. Pansinin nyo, yung mga ginagamit ng Diyos, laging yung mga baog. Diba? Si Sarah, bakit sa dami-daming paglilitawan pa ng 12 tribes of Israel, ng Israel na chosen of Israel, kay Sarah pa? Siya pang baog. Amen? Ito yung judges na ipapadala ng Diyos, magmumula pala dito sa isang baog. Amen? Why? Bakit ang Diyos lagi siyang ganon? Bakit ang Diyos lagi siyang nagsisimula sa mahina? Ginagamit niya yung mga mahihina, yung mga tingin ng mga taong mangmang, yung mga tingin ng mga tao na bobo, yung mga tingin na tao na walang kaalam-alam, na walang kakayanan, bata. Bakit ginagamit ng Diyos? It is to show to the people, to show to all of the people that hindi ang mga taong ito ay magagaling, kung hindi ang magaling ay ang Diyos. It is to show and to glorify the power of the Lord, the greatness of the Lord.
Amen po ba? Kaya bakit, tinan nyo, bakit ang dami-daming mga galing na leader ng panahon ni Moses? I do believe ang daming mga galing na leader ng panahon ni Moses. Bakit si Moses ang ginamit? Bakit sa lahat ng times pa lang, in-spare na yung life ni Moses para siya yung gamitin? Siya na utal. Siya na mahina. Bakit siya yung gagamitin sa libu-libong tao ng Israel na ito? Bakit? To show the greatness and the glory and the power of the Lord sa nation ng Israel. Kaya tanin nyo, ang daming mga pinakita ng Diyos. Himala. Moses, wala kulang ba ang libingan doon sa Ehipto para kami dito ilibing? Anong ginawa ng Diyos? Hinati niya yung dagat. Amen po ba? Ang daming mga himalang ginagawa ng Diyos, and sometimes, God needs to prove that He is truly the Lord. Kasi nga, mga tao hindi maniwala eh. Amen po ba? So, tanan nyo, kailangan pa gagamit ang Diyos ng isa pang baog para itong baog na ito ay magamit, magdalang tao dito sa gagamitin ng Diyos mightily, the judge, the new judge of the Israel, sino yun? Si Samson. Now therefore, be careful, tinan nyo be careful not to drink wine or strong drinks, nor eat any unclean things. Tinan nyo, ito kasi yun. Kasi may mga kailangan gawin at may mga kailangan gawin itong mga magulang ni Samson. Bakit? Si Samson ay ipapanganak ng Nazarite. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Now, do we know Samson? Kilala po ba natin si Samson? Saan ang gagaling ang lakas ni Samson? Sa kilikili power daw. Saan nagagaling? Sa buhok. Now, nung ako'y bata pa, ang alam ko, yan din. Pero nung tayo tinuturuan ng Diyos, iba. Malalaman natin. Tanda niya, sabi dito and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazarite. What is Nazarite? Ano yung Nazarite? Ha? Ito ba yung ito yung, tala niya, yung Nazarite, it is a special commitment between you and the Lord. So, ang sinabi, etong babaeng baog na ito, okay, hindi ka magkakaanak, pero magkakaanak ka, bibigyan kita ng anak, but you have a commitment to me, to your son. Sounds familiar? Parang si Isaac, pero hindi siyang ganon. Ano po, tala mo, sabi, then the woman came and told her husband, saying, a man of God came to me, and his appearance was like the appearance of the angel of God. Very awesome. And I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name. But he said to me, behold, you shall conceive and give birth to a son, and thou you shall not drink wine or strong drink, nor eat any unclean things, for the boy shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. And he shall abstain from wine and strong drink. So ito na. He shall drink no vinegar, whether made from wine or strong drink, nor shall he drink any grape juice, nor eat fresh or dried grapes. All the days of his separation shall not eat anything that is produced by the grapevine, from the seeds even to the skin. All the days of his vow of separation, no razor shall pass over his head. Inulit-ulit. He shall be holy until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord. Anong sabi po? He shall be holy until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord. So this son, this man of God, will be separated, set apart to the Lord. Amen? Yun yung purpose. Bakit? Kasi may kailangan siyang gampanan, may kailangan ipagawa ang Diyos sa kanya, na siya ang gagamitin ng Diyos para itong layunin na ito ng Diyos ay mangyari. Tignan niyo po all the days of his separations to the Lord, he shall not go near to a dead person. He shall not make himself unclean for his father or for his mother, for his brother or for his sister when they die, because his separation to God is on his head. All the days of his separation,
He is holy to the Lord. So yung buong pagkabuhay niya, buong tao niya, mga kapatid, sinabi na ng Diyos yung purpose niya. Amen? Tayo, di ba, tayo kailangan pa nating tanong, Lord, what is my purpose? Ano ba yung kailangan kong gawin? What is your will for me? Pero itong taong ito, hindi pa siya pinapanganak, alam na ng magulang niya kung ano yung dapat niyang gawin. Amen po ba? All of the days of his life, should be serving for the Lord. Kailangan niyang gampanan yung layunin ng Diyos sa buhay niya. Kaya talagang napakalakas ni Samson. Amen? Si Samson po, mamaya makikita natin gaano siya kalakas. Talagang superhuman to. Sa lahat ng aspeto ng tao na nabuhay sa buong generation ng mundo, siya yung pinakamalakas na nabuhay. Bakit? Kasi yung lakas niya, hindi nanggaling sa workouts. Hindi nanggaling sa mga weightlifting na mga ganyan. No. Yung lakas niya, nanggagaling sa Diyos. Amen? Tignan nyo ito yung commitment ng Nazarite. Katulad na sinabi ko sa inyo, what is the Nazarite? It is a special commitment between him and the Lord. So itong Nazarite na ito yung commitment niya. Ano yung first? Abstain from wine. Ano yung second na sinabi? Avoid contact with the dead. Ano yung sinabing pangatlo? Refrain from cutting hair. So ito yung mga dapat iwasan ni Samson. Pero mamaya makikita natin, maliliwanagan tayo, bakit nawala yung lakas ni Samson at the end? Bakit po? Ang sinabi sa Judges chapter 13, 24 to 25, and the woman bore a son and called his name, ano na? Ito na, Samson. And the young man grew, and the Lord blessed him. Amen po ba? Ito na napakaganda, And the woman bore a son and called his name Samson. And the young man grew, and the Lord blessed him. In short, since the day one, mga kapatid, the Lord is there already. Amen? Since the beginning of his life, God is with him already. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin, walang magiging excuse si Samson. Amen po ba? Wala siya magiging excuse for failure. Why? Because the Lord is with him. No failures in the Lord. Amen po ba? Walang failures kay Lord. Walang paghihirap kay Lord. Why? Bakit? The Lord is with him. And the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to steer him in Mahanedan between Zorah and Eshtaol. Ito na. Ito na yung, ano yung topic ulit natin kanina? Practice what? Self-control. Dito na tayo mag-uumpisa. Practice self-control, 3 po yan. Master your emotions, mind your weakness, and magnify your God. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon? Ayan. So number 1, master your emotions. So we need to master our emotions, mga kapatid. Emotions is not bad. Ano po? Hindi naman masama ang emotion. But if these emotions tend to control us in a way to drive us out of the Lord, then these emotions is bad. Kung itong emotion na to ay kinokontrol na tayo dahil tayo ay galit, ayaw mo na magsimba. Di ba? Dahil tayo ay nagtampo, wala na. Magkakaroon na ng balls. Ay, hindi. Talo-talo tayo dito. Bakit? Bakit? So, diba? Nagkakaroon, ay, sinabihan na ka na yan, hindi na ako kakain dyan. Diba? Nagkakaroon ng mga, bakit? Because of the emotions. But if these emotions control us, separating us through the will of the Father, then these emotions shall be practiced through how? Self-control. Talang sabi natin, ang sinabi sa isa sa mga quotation nito, one of the most difficult opponents in life is our what? Totoo naman, amen po ba? So yung talagang pinakamahirap nating kalaban, isa sa mga pinakamahirap natin is ourself. And ourself always dictate a wrong desire. Amen po ba? You're addicted to gambling, but di ba? Ang hirap iwasan. You're addicted to drinking, pag-iinom, paglalasing, pero ang hirap. Bakit? Because that is your desire.
That is your desire. And that's one of the most difficult opponents life in your life is your what? Wrong desire. Tanong niyo, sabi dito. Judges 14. Then Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah, and one of the daughter of the Philistine. So he came back and told his father and mother, I saw a woman in Timnah, one of the daughters of the Philistine. Now, therefore, get her for me as wife. Tanong niyo, grabe naman si Samson, no? Sapagkat malakas lang siya, no? Hindi pwede sa atin yun, mga Pilipino. Lalo na sa mga old generation. Taas yung mga old generation. Hallelujah. Kaya yung lahat ay pinagpala ng Diyos sa mahabang buhay. Kaya magiging proud tayo. Amen. Kaya tanong niyo, yung mga matured, yung mga pinagpala ng Diyos sa mahabang buhay, yung mga sinilang ng 1950s. Meron ba dito? So yung mga 1970, tanong niyo, yung mga ganong era, yung mga 1970, noong mga time nila talaga, yung mga time nila Nanay Binita. Nanay, hindi mo pwede sabihin to sa nanay mo, no? No, yung sasabihin mo, Nanay, Tatay, may nakita ko doon magandang babae. Kunin mo yun, papangasalan ko. Lalaki. May nakita ko doon magandang, kunin mo yun, papakasalan ko siya. Hindi pwede yun. Di ba yung mga, kung kaila mami, kaila daddy ko, sasabihin yan, hindi pwede yun. May nakita ko doon, get her for me. As a wife. Now, therefore, get her for me as a wife. Tumahimik ka. Ng mga kalokohan mong yan. It doesn't work in our cultures. Hindi yan pwede sa atin. Talaga may kalalagyan ka. Amen mo ba? Pero bakit talaga si Samson, no? I saw a woman in Timnah, one of the daughter of the Philistines. Tignan nyo, I saw a woman in Timnah, one of the daughters of the Philistines. It means, they're Israelites. On that days, mga kapatid, sila lang yung sumasamba at kumikilala sa Diyos. Itong mga Philistine na ito, iba ang Diyos nila. So these are unbelievers. Itong mga taong ito. So now, therefore, get her for me as a wife. Grabe, no? Ang taas ng air ni Samson. Why? Because he's strong, That is why sometimes, when God gave us an accomplishment, especially a great success, talagang, anong sabi doon? Yung isa sa talaga sa mga entry point ng pride is when we get a great success or we get an accomplishment. Dahil ganito tayo, kaya ganito na tayo. Dahil ganito tayo, kaya ganito na tayo. Amen? Pero kahit dalhin ka ng Diyos doon, dapat ganito ka pa rin. Bakit? For God opposes the proud. Yung mga matataas daw, ibinabagsak ng Diyos. At yung mga mabababa, itinataas ng Diyos. But give grace to what? To the humble. Kaya tanan niya, ang daming ipapakita sa atin ng Diyos dito sa life ni Samson. Makikita po natin. You shall not marry, sabi, tanong mo, sa Deuteronomy chapter 7 verse 3. Tulad sabi ko kanina, they are the Philistines. Sabi you shall not intermarry with them. Sabi ng Diyos, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. Bakit daw? For they would turn away your sons from following me to serve other gods. So in short, mga kapatid, ito ay inutos ng Diyos. Ito ay nanggaling sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na pag tayo nakiisa sa mga hindi mananampalataya, ilalayo tayo nito sa Kanya. At kahit kayo, kahit ako, marami akong ebidensya na may mga nakareceive na nga ng prophecy that you shall not intermarry with that guy. Pag pinakasalan mo yan, magsasuffer ka. And even unto his days of her life, nagsasuffer siya sa buong sambahayan niya. Bakit lagi natawag kay Pastor? Pastor, may problema. Bakit? Kasi consequences Amen? Patatawarin siya ng Diyos. Sige, patatawarin ka ng Diyos. Pwede ka sumunod sa Diyos. But the consequences will still remain. Amen? Bakit? Kasi nga ito na inutos ng Diyos. Huwag tayong makiisa dun sa mga hindi natin same. Ikaw ang sinasamba mo si Yahweh, sinasamba mo si Jesus na totoo Diyos. Ito sinasamba yung mga gawa-gawa lang. Amen po ba? So, ito ay abominable, detestable sa Diyos. Bakit? Imaginein mo,
Ang Diyos natin, siyang nag-aalay ng buhay. Siya nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Ipinako siya sa krus, wala siyang kasalanan para sa atin dahil mahal niya tayo, mahal ka niya, and yet ipagpapalit mo siya sa isang Diyos na ginawa ng kamay ng tao. He is the only God who deserve na dapat nating luhuran. Na dapat nating sambahin. Na dapat nating alayan ng panalangin. Pero ang Diyos na sumasakit ang kanyang damdamin sa tuwing ang mga tao, ang mga anak niya, ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. That is why, tinan mo, yung Israel, dahil sa katigasan ng Israel, because of the disobedience of the Israel before, ang tagal ni Moses. Hoy, patay na ata si Moses, kailangan natin gumawa ng Diyos natin. Imagine even si Aaron, one of the priests sa Levites, yung pinaka-priest sa Levites. Siya pa yung nagkolekta ng mga, sige, yung mga ginto niya, gagawa tayo ng Diyos natin, gawa sa ginto. Sinamba nila niya, nangyari? Lahat sila pinurusahan ng Diyos. Nagalit ang Diyos. Amen po ba? Bakit nagagalit ang Diyos? Bakit? Kasi our God is a jealous God. Ayaw niya na may iba kang sinasamba, ang gusto niya siya lang. Bakit siya lang ang karapat dapat Amen po ba? Bakit mo kasambahin? Tanong niyo, si Baal, sinasamba nila si Baal. Sa time ni Elijah. Sige, sabi ni Elijah doon, yung mga prophets ni Baal, nung time ni Elijah, yung mga time ni, sino yung babae? Si Jezebel. Nung mga time niya, yung mga prophets, after, sabi niya, sige, kung talagang totoo yan, Diyos nyo yan, ipakita nyo sa akin yung kapangyarihan yan. Wala nangyari. Anong ginawa ni Elijah? Si Elijah, kumuha pa siya ng maraming mga tubig, ibinuhos pa niya doon sa mga tibak-tibak na mga kahoy, at tumawag siya kay Yahweh. After niyan tumawag kay Yahweh, yung kahoy na yon na basang-basa ng tubig, lumabas ang apoy, consume the wood na basang-basa ng tubig. Nagpapatunay lang, mga kapatid, na ang Diyos ng mga tao ngayon ay iba sa Diyos na sinasamba ni Elijah. At yun ay Diyos natin. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos doon? Amen po ba? Yun ang Diyos natin at ang Diyos natin ay totoo. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon nagpapakita ang Diyos ng mga signs, ng mga senyales, or ng mga pruweba na siya talaga ay Diyos. Ang sinabi sa Bible, ang sinabi niya kay Thomas, nung time na si Thomas ay nag-doubt, blessed are those people who believe even that they did not see. Kahit yung mga hindi pa nakakita ng himala, yung mga taong hindi pa naka-experience ng himala, naniwala sa Diyos, they are blessed. Makarios. Pero yung mga taong kailangan pang pakitaan ng Diyos ng himala, para lang maniwala na siya ay talaga'y banal, Diyos at makapangyarihan, karapat dapat sambahin, hindi dapat ipagpalit. Yun yung mga taong, mga kapatid, ay kailangan pang i-correct ng Diyos. For they would turn away from your sons from following me. Amen? Bakit? Kasi nga, etong mga taong ito, ay iba ang Diyos nila. Dalawa lang kasi yan. So these gods, mga Diyos-Diyosan, mga idols, are made, influenced by Satan, the Lucifer. Bakit? Kasi gusto nito ni Satan ihiwalay ang mga tao sa Diyos. But this one only God is the only God who will correct you, bless you, and give His favor to you mightily. Amen? Tanong nyo, then his father and his mother said to him, is there no woman among the daughters of your relatives or among all of people that you go to take a wife from the uncircumcised Philippines? Ang sabi ng kanyang mga magulang, wala na ba, Samson, na ibang babae dyan? O sa babae naman, ibang lalaki dyan na makikita ka na parehos mong sumasamba sa Diyos? But Samson said to his father, get her for me,
for she looks good to me. Hallelujah. Ano? Pwede ba yun sa atin? Hindi yun pwede. May kalalagyan ka sa magulang mo. Amen po ba? Hindi, gusto ko yun. Maganda yun eh. Pwede ba yun? Ano lang alam niyo, isa sa mga pwede nating sabihin dito, not everything that looks good to us is good. Not everything that looks right to us is right. Hindi lahat ng maganda ay para sa'yo. Or hindi lahat ng maganda ay maganda talaga. Hindi lahat ng maganda sa paningin mo ay maganda talaga. At hindi lahat ng tama sa paningin mo ay tama talaga. Sometimes you have to get aligned to the what is most beautiful is actually. Kung ano talaga yung pinakamaganda, doon ka magpa-align. Ano yun? Sa presence ni Lord. Amen po ba? Kaya alam mo, si Samson, no, gusto niya, hindi, gusto ko yun. Gusto ko yun, dad. Gusto ko yun, mom. Maganda yun eh. Gusto ko yung pakasalan. Pero sinasabi na ng tatay niya, wala pang ibang babae na pwede sa relatives na. Kasi that time, pwede pa sila makipag-ano sa relatives nila. Bakit? Kasi nga, nag-ano sila, no? Sir, among all our peoples, that you go take wife from the uncircumcised Philippines, bakit sila uncircumcised? Kasi itong mga taong to, walang covenant kay Lord. Yung circumcised, ito yung mga may covenant kay Lord. Amen po ba? Ito mga, di ba sabi ni David doon, ikaw supot na yan, di ba, kay Goliath, laki-laki supot na, no? So, yun. Kasi bakit? Iba ang Diyos niya eh. So, however, his father and mother did not know that it was of the Lord. Now, ito, madaming mga theologically, mga nangyayari dito na, that they would not understand what this is. That, that's why, because I'm addicted to gambling, God made me this way. Ano? That's why I'm addicted to this desire because God made me this way. But no. Ang sinasabi po ng Diyos diyan, mga kapatid, whatever it is, His purpose will still be fulfilled. Whether you or the others. Kung ikaw ang gamitin niya at ma-fulfill ang purpose niya, hallelujah. Or kung ikaw ay hindi niya magamit at gagamit pa siya ng iba para ma-fulfill ang purpose niya, mangyayari pa rin yung layunin ng Diyos. Amen po ba? For God is always in control. Kaya tanong nga, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan, pag kinausap sila ng pastors, ng leaders, sis, ikaw, tinatawag ka ng Diyos sa pagiging ito, pastor, hindi ko kaya because I'm not well prepared. Hindi po ako handa. How come you say that? God impressed that to the leader. That is why there's a leader. And if you deny it, if you will reject that calling, God will use someone just to fulfill that specific purpose. Amen po ba? At ikaw, dahil ni-reject mo yon, you will be, may curse, may consequences, may mamimiss kang blessings. Bakit? Kasi nga, tinatanggihan mo yung kalooban ng Diyos eh. Amen po ba? So, bibilisan natin. Sabi sa Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of deeds. Ano? So, ito yung natin. Ang sabi ni David, Psalms chapter 139, verse 23-24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Mga kapatid, this kind of heart that David has, dapat magkameron din tayo. The hearts that always searching for the Lord, ready to corrected by God, ready to align by God, to rearrange by God. Ito yung dapat na heart na meron tayo. Nang sa ganun, hindi tayo ma-lead in a different path. Nang sa ganun, hindi tayo maligaw. Bakit? Kasi talang mo si David, alam niya kung anong meron sa puso niya. At alam niya na ang puso ay mapandaya. Pag ang Diyos nasa loob ng puso mo, you let God reign in your life,
you let God reign in your hearts, in your minds, there will be self-control, mga kapatid, na mangyayari. Bakit? San Diyos ang kumikilos eh. But if ang sinabi dito, the heart is deceitful above all things. Sa lahat ng parte ng katawan natin, ang pinakadelikado yung puso daw. Bakit? For it is what? Deceitful and desperately sick. Delikado. Bakit kaya madaming nadadaya? Bakit si Samson gusto niya pa rin yung mga ganong klaseng babae? Bakit? Because the heart is deceitful. Ang ganda ng babaeng yun, no? Get her for me as my wife, for she looks good to me. But what does the Lord is saying? Ano po? Yung ba yung kalooban ng Diyos? No, pero hindi niya tinignan yun. Bakit? The heart is deceitful. That is why the Lord, search the heart, ang Diyos lang nakakita sa loob ng puso mo. Ano po? Kaya sinabi ni David, napakaganda, search me, O Lord. O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there anything grievous way. Ang lahat ng mga hindi karapat-dapat sa'yo, tignan mo. At i-lead mo ko sa way na gusto mo. Yun yung sinasabi ng Diyos. Ano naman sabi dito? A strong heart is developed through the daily practice of godly principles. Amen po ba? Nandiyan pa ba tayo? So, ang sabi dito, if you want to have a healthy body, we need a daily practice. Amen? If you want to have a strong skills on music, we need a daily practice. Same thing sa godly principle. If we have to have a strong heart, kung gusto natin magkaroon ng strong heart, we have to daily practice through what? Daily practice of God principles. Ngayon, ano itong mga daily practice of God's principles? Number 1 is to prayer. Amen? Bakit kailangan mag-pray, Pastor? You have to really understand that prayer is powerful, mga kapatid. In praying, sa praying, tuwing ikaw ay nananalangin, hindi ka nananalangin na ikaw humihingi lang. You have to understand that you pray, you seek God. You pray because you have to communicate to God. You have to seek Him. You have to humble at His feet. Amen po ba? So every time na nagpe-pray tayo, nagpapangbaba tayo sa Kanya. Amen po ba? Hindi naman tayo pwede mag-pray na, Lord, gusto ko to, pwede bang gano'n? Okay, hallelujah. Bukas na. Hindi naman gano'n. Hindi gano'n ang Diyos natin. Nagpe-pray tayo because we want to have a communication to our God. Amen po ba? Malaman natin yung kalooban niya. And because of that, God will give everything that we need because we always, what? Seek Him first. Even at the mornings, bago tayo kumain, di ba? Lagi tayo na Number 2, meditate on God's Word. So, kailangan daw pala, for us to have a strength heart, for us to have a strong heart, we have to meditate on God's Word. Bakit? Kasi, ang lahat ng ipinapasok natin sa isipan natin, sa ating sarili, yun yung magpa-prosper. That is why, kung manonood tayo ng maraming mga kadramahan, magpa-prosper sa atin mga kadramahan. Bakit sometimes ang bilis natin magtambabay? Because nga may mga transferable spirit eh. But if we are going to be meditating on God's word, then trust me mga kapatid, believe in this, for this is the word of the Lord. All of the things that will most of the things or all of the things that will come out from your mouth positive. Your response will be positive. Your action will be positive. Your decision will be positive. Why? Kasi nga naa-align ka ng salita ng Diyos. That is why you will build a strong heart. Surround yourself with people who love the Lord. Amen po ba? Alam nyo, napakahirap ng magkaroon ng self-control while you having surrounded by a wrong people. Ano yung mga wrong people? These people, for example, yung mga uncircumcised Philistine, those people who have a different gods. Paano malalaman ng mga kaibigan mong unbeliever yung kalooban ng Diyos? They are unbeliever. So yung mga taong makakaalam ng kalooban ng Diyos, yung mga taong mga believer, yung mga taong nagsasubmit at nakikinig sa Diyos. Amen po ba? So yung mga tao daw na yon,
Yun dapat nating isurround sa sarili natin for us to have a strong heart because influence, mga kapatid, is very effective in our praise. Ayan. So, kaya tanong nyo ha, hello, ayan. Medyo nagkaano tayo. So, itong surround yourself with the people who love the Lord is very important, mga kapatid. That is why sabi di ba yung tinuro ko sa youth? Alam niyo, napakaganda ng teachings namin dun na tinuro sa amin ng Diyos because God gave me confirmation through this prayer. Kasi nagpray po ako kay Lord, Lord, palaguin mo kami mga kabataan na hindi kami magkaroon ng fellowship lang. Na hindi kami magkaroon lang ng strong bond or fellowship. Gusto ko, Lord, makita ko itong mga kabataan na ito na nag-grow mightily in your presence. Amen. Gusto ko ma-fulfill yung purpose namin sa tulong mo. So sabi ko, nilagay ng Lord sa akin na talagang ang young people ay dadami, mag-i-spread ng word. But pinakita sa akin ng Lord that they are not ready. They're not prepared to go out yet. Sabi ko, Lord, paano kung mafulfill yung sinasabi mo yon na kami padadamihin mo? Na kami dadagdagan mo mga kabataan or marami mga kabataan pa ang mga maliligtas sa biyaya mo. Paano po? And then, God impressed me for them to create a small group, 1 or 2 person, each one of them, in different campus. Iba-iba silang school. Alam niyo po ito, biyaya ng Diyos dahil na-experience ko ito sa isang kapatiran natin church. Na ipinakita sa akin ng Diyos that this kind of ways is very effective. But it has to be centered by God. Kasi yung mga taong natipon nila, yung mga churches na yun, ang daming kabataan natipon nila, dadalo na sa church. Nawala. Napariwara. Ngayon, nagbabar na, hinahabol na nila yung self-desire nila. Why? Kasi nga walang nag-lead. They're all young people. Walang pastor. So, walang nagli-lead. Walang nagkukumit ng maayos. Nagkaroon ng fellowship. Nagkaroon ng bonding. And mga kapatid, kung fellowship lang, fellowship is important, strong bond is important because it helps us to be united. But one thing is more important and hindi dapat mawala sa kalagitnaan natin, it is our God. Pag ang sarili na nating kagustuhan ng nauuna, then God is not the center. Dapat si Lord ang laging center. Amen po ba? So sabi ko, Lord, kalooban mo ba na lumabas na kami? And God showed me into a dream. Sinabi ko po to kay Daddy. Na ako ay lumalakad sa isang hallway ng school and lots of different young peoples are approaching to me in a different rooms. Lumalabas sila sa pintuan. They're calling me, Pastor, Pastor, Pastor. So, pumasok ako sa isang room dahil yun na yung time nila, specific time nila to have a class. Pero yung time na yon is I'm preaching the gospel. So sabi ko, Lord, this is the confirmation. Sabi ko, eto na yung confirmation. Now, give me a wisdom, specific details. How are we going to execute this purpose na sinasabi mo sa amin? Ang inimpress mo sa akin ng Diyos, since magaling naman sila makipag-friends, build a friends. Ang sinabi ng Diyos, this is rising operation of Mathetes. Ang Mathetes is disciple. So their mission is to build a small group. One people. Kahit one people lang, one person or two person, na makakasama mo lagi mag-lunch, makakasama mo makipag-usap, for them to have a relationship to each other, hanggang sa ready na silang makipag-set ng appointment kanino? Sa akin or kung kaninong leaders. And at that time, yun po yung ginawa sa amin. Alam niyo yung church na yun, that's very effective. Hindi ko alam, din nila alam na Christian din ako.
na sinama lang nila ako at biglang may leader pala doon at biglang nagpipreach na siya ng gospel. Sabi ko, ayos to ah. Ganito nga to. Pero kailangan maging center si Lord at hindi mapabayaan. So pray for us mga kapatid, the young people, kasi I know God has a plan for us, the young people, dahil the young people is the next generation. At especially dito sa generation namin ngayon, we call this, and I admit, it is the weakest generation in this generation. Bakit? Kasi technology na eh. Puro saya na lang ang kabataan ngayon. Most of the young people here are in the bars. Nagiinuman. May mga nagmamariwana, may mga puro vices na, mga nagtatatato. Mga napapariwara. Bakit? Kasi nga puro saya, puro sanlibutan. At yun yung gusto ng Diyos na mga abutin. Kasi mahal sila ng Diyos. At kailangan gumamit ang Diyos ng mga tao. At sino yung mga taong yun? Yung mga young people na kumikilala sa Diyos. That is why the young people will be more equipped, more empowered in the presence of the Lord for us to be used mightily. Kaya excited po ako sa gagawin ng Diyos sa amin at sa ating lahat. Amen po ba? So sabi sa number 4, be humble and get godly counsel. So wag tayong matakot or humingi lagi ng counsel sa mga leaders natin, sa mga taong talagang kumikilala sa Diyos. Ano pa? Flee from your weaknesses. Ano mo, sabi yung gano'n, di ba? Hindi pa naman mahuhulog dito. No? Kaya ko pa to. Kaya ko namang, pwede naman ako makisama lang sa kanila, pero hindi na lang ako makikijoin sa mga, no. You have to flee from your weaknesses. Alam mo nang mahina ka sa inuman. Sasama ka pa dun sa mga taong puro inuman. Alam mo nang mahina ka dun sa mga, sa lust. And yet, sasama ka pa dun sa mga taong full of lust. Amen po ba? Doon sa mga groups of people na nanonood ng mga pornifications. Amen po ba? So, ang sabi dito, flee from your weaknesses, katulad na ginawa ni Joseph. Si Joseph, nung siya'y tinutukso, nang ginawa niya, tinakbuhan niya. Hindi niya, tukso, di ba? Hindi mo pwedeng tukso, lalayuan mo, tatakotan mo yung tukso. Hindi. Layuan mo yung tukso. Kasi lalapitan ka ng tukso. Pag lumapit ang tukso at lumapit ka sa tukso, patay ka na, natukso ka na, nadali na. Kaya, po sabi? Flee from your weaknesses. Ano pa sabi dito? Our topic ulit is what? Practice self-control. Ano ba? Mind your weaknesses. Alam niyo mga kapatid, sometimes we need to experience the consequences to expose our weaknesses. Kailangan daw pala, totoo kailangan nating ma-experience yung consequences na tayo'y na-high blood na tayo na diabetic na tayo ay fell na, babang-baba na, or ang family natin is destroyed na for us to expose our weaknesses. In order for you to believe na may kahinaan ka sa pagkain ng mataba, na may kahinaan ka sa pagkain ng matatamis, sometimes God will allow for you to experience the consequences, for you to expose your weaknesses at yung mga dapat mong iwasan. Ano po? Ano pa sabi? Kaya tanong natin yung kahinaan ni Samson. Judges 14, then Samson went down to Timnah with his father and mother and came as far as the vineyards of Timnah. And behold, a young lion came roaring toward him. So may leon na nag-approach sa kanya, ha? Kung ako to, naku po, takbuhan na. Ano po? Pero tanong nyo, ha? Tanong nyo ang sabi dito, the Spirit of the Lord came upon him. So, saan nagagaling yung lakas ng Diyos, ni Samson? Kay Lord. The Spirit of the Lord came upon him mightily, so that he tore him as one tears, as a young goat through. He had nothing in his hand, but he did not tell his father or mother what he had done. Kung maalala natin si David, nung inanoint siya, anong sabi doon? The Spirit of the Lord came upon him. Kaya nung dinarap ni David si Goliath, ano nangyari? Tumba. Why? Sinong malakas? Si David? No. Gumamit nga siya ng bata laban sa higante. Pero sinong malakas? Ang kapangyarihan ng Diyos.
Ano po? Kaya tanong nyo the Spirit of the Lord came upon Samson. Ano pa sabi? So he went down and talked to the woman, and she looked good to Samson. Oh, ito na naman. There is another problem. Alam mo, isa talaga sa mga kahinaan ni Samson is what? The problematic girls. Ano? Talagang yung mga girls na ito, kahinaan to ni Samson, talagang madali siyang ma-attract. At kung sa dami-dami ng babae na ma-attract siya, pwede naman sa mga Israelita. Bakit doon pa sa mga Pilistina? Ano? Doon pa sa mga Philistine women or sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. When he returned later to take her, he turned aside to look at the carcass of the lions. Yeah? To look at the carcass of the lions, and behold, a swarm of bees and honey were in the body of the lion. Ano yung number one commitment, isa sa mga commitment ng Nazarite? Not to approach what? A dead. Brinik niya, hindi. Brinik niya. So he scraped the honey into his hand and went on eating as he went. Amen? So, brinik niya, hindi. Brinik niya. Meron pa natitira. Ano pa yung iba natitira? Yung pag-shave ng kanyang buhok at saka yung ano? Pag-inom ng wine. Then the Spirit of the Lord came upon him mightily, and he went down to Ashkelon and killed 30 of them and took their spoil and gave the changes of clothes to those who told the riddle. And his anger burned, and he went up to his father's house. But Samson's wife was given to his companion who had been his friend. Imagine. Tignan nyo kasi talagang ang Diyos, tinuturuan si Samson ng lesson. Ano po? Even his girl, his wife, talagang wala ng brokod yan. No? Given to his companion who had been his friend. Kaibigan niya, doon pa na, di ba? One of the lessons, kasi nga may tinuturo na ang Diyos kay Samson. God is trying to wake him up already. Ano? Samson then said to them, this time I shall be blameless in regards to the Philistines when I do them harm. Galit na si Samson. Samson went and caught 300 foxes. Hindi ko alam paano niya ginawa yan. And took torches and turned the foxes tail to tail and put one torch in the middle between two tail. Talagang gagawin ni Samson, susunugin niya yung mga yan. When he had set fire to the torches, he released the foxes into the standing grain of the Philistine, thus burning up both the shocks and the standing grain, along with the vineyards and groves. Tignan nyo, dahil dyan, galit na galit ng mga Pilistino. When he came to Lehi, the Philistine shouted as they met him, and the Spirit of the Lord, ano ulit? Imagine, even at his disobedience, stubbornness, si Samson, the Lord is still great, is still there. Andun pa rin ang Diyos present. Bakit? Sagana sa biyaya. Amen mo ba? Parang tayo. Nararanasan po ba natin yon? That even though, di ba nga, for how many times have I broken your heart, sabi sa kanta, still you forgive if only I ask. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Pero wag naman sana nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Mightily so that the ropes that were in his arm were as flax that is burned with fire, and his bands dropped from his hand. He found a fresh jawbone of a donkey, so he reached out and took it and killed it 1,000 men with it. Walang sandata, walang spear, walang pana, walang espada. Anong hawak niya? Jawbone of a donkey. Imagine. Mga kapatid, hindi pa buhay ang mga superhero natin noon. Pero sa Bible, may superhero natin. Ano nyo? Only a fresh jawbone of a donkey he used, and he killed how many? 1,000 men. Ganyang kalakas si Samson. Bakit? For the Spirit of the Lord is with him. Kaya even, gano'n man kalaki, gano'n man kadami ang problema, mga kapatid, ask for the Spirit of the Lord. For you cannot overcome the trials and challenges without the Spirit of the Lord. Gano'n man kalala ang situation, Lord, I need your Spirit. I need your power. Empowered me. Amen po ba?
Ano pa, babilisan natin. So he judged Israel 20 years in the days of the Philistine. Mga kapatid, tanan nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa biyaya niya. Ganito ang nangyari kay Samson. Ano po? Ano pa? Nawala tayo faith. Sinabi dito, if we don't deal with red flags in our lives, it will cause more pain in the end. Totoo kung yung mga warnings na ni Lord na hindi pa natin dinidil, yung mga red flags ni Lord na hindi pa natin dinidil, it will cause more severe pain in the end. Into the worst scenario, talagang madidestroyed ka totally. Katulad ni Samson. Alam niyo po ano yung topic natin ulit? Practice what? Self-control. Number 3 is last. Magnify your God. Judges chapter 16. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. When it was told the Gazites, saying, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city, and they kept silent all night, saying, let us wait until the morning light, then we will kill him. Imagine tanan nyo biyaya na ng Diyos to mga kapatid. Natutulog si Samson. Pwede na siyang patayin ng mga to anytime habang tulog si Samson. Pero bakit kailangan pa siyang biglang antayin sa kinabukasan? It is because of the grace of the Lord. Sa kabila ng disobedient niya. Alam pa sabi, after this, it came about that he loved a woman in the valley of Zorek, whose name was, eto na, the very famous story, Delilah. The Lord of the Philistine came up to her. Tanan nyo yung Lord of Philistine came up to her and said to her, entice him and see where his great strength lies, and how we may overpower him, that we may bind him to afflict him, then we will each give you 1,100 pieces of silver. Imagine, the Philistines are very mad, very talagang galit na galit dito sa buhay ni Samson. Bakit? He is a threat to them. Imagine, napakadami ng taong pinapatay nito ng mga Pilistino. Tala mo kaya ito, galit na galit din kay Samson. At gustong-gusto nila na patayin to si Samson. Kaya, hindi ko pero may mga scholars na nagsasabi na si Delilah, hindi confirm kasi wala man sasabi, is a Philistines also. Bakit? Kasi si Samson, malapit siya sa puso ng mga Pilistino. Lagi siyang nahuhulog. Ewan ko ba kung ba't lagi sa Philistines, Tapos, the Lord of the Philistine came up to her. So, kinausap si Delilah at yun ang sinabi. Tingnan mo kung saan nagagaling ang lakas ni Samson para makuha natin si Samson, papatay natin siya. So, ito na, the very famous story. The first attempt, nababasa po natin. Ang sabi ni Delilah, babasahin ko na lang po. So, Delilah said to Samson, Samson, honey, please tell me where your great strength is and how you may be bound to afflict you. Diba? So parang, mihimas pa shoulders yon. So talagang, Samson, honey, pwede mo ba sa akin sabihin yung secret mo? Bakit ang lakas-lakas mo naman? Nakaka-impress ka naman. Diba? Ang sabi ni Samson replied, Samson said to her, if they bind me with 7 fresh cords that have not been dried, then I will become weak and be like any other man. So very proud niyang sinabi na ganito ang gawin mo. Bind me with 7 fresh cords that have not been dried at hihina ako. Pero ang sabi, the next morning, sumisigaw na si Delilah, Samson, honey, the Philistine is there, ready to kill you. Oh, diba? Tapos na si Samson, anong nangyari? Kill them, the Philistines. Anong sabi ni Delilah? Sa verse 10, then Delilah said to Samson, behold, you have deceived me and told me lies. Now please tell me how you may be bound. Di ba, pabebe si Delilah, Masyadong Imagine to. Tala mo sabi ni Samson, he said to her, the second attempt, if they bind me tightly with new ropes, which have not been used, then I will become weak and be like any other man. So guess what? Ano nangyari? Sa kinabukasan, magigising si Samson, nakagapos na naman ako. Ano to? Ay, siguro si Delilah to. Sige, yung mga Pilistino, babugbugin ko na naman sila. Ano nangyari? Patay yung mga Pilistino.
Tignan nyo, second attempt na. Si Samson, tingin mo hindi niya na-realize. Bakit gigising na lang, nakatali ako dito? Ano? Tapos, di ba? Kasi malakas siya eh. Ano sa third attempt? Tanong sa third attempt. Faith? Sa third attempt natin. Ayan. Third attempt. Sa 13, then Delilah said to Samson, up to now, you have been deceived me, honey, and told me lies. Tell me how you may be bound. Ano? Grabe ka na, Samson. Pangatlong beses mo na ako niluloko. Manluloko ka talaga. Ang lakas-lakas mo pa rin. Di ba? Talagang sabi sa Samson, and she said to her, if you weave the 7 locks of my hair with the web and fasten it with a pin, then I will become weak and be like any other man. And guess what? What happened? Ayun na naman. Beat the Philistines. Ano? Ang sabi na ni teka lang, kulang ata yan. Teka, kulang yan. Dito yan eh. So, after that, tinan niya, hindi na nare-realize ni Samson yung mga pangyayari. Amen? No? Parang sasabihin natin, si Samson parang loko-loko. Siguro may saltik yun. Ano? Imagine 3 beses na siyang gigising na andyan yung mga Pilistino. Nagkataon ba yun? May humihingi ng informasyon niya kung paano siya manghihina. Imagine, amen po ba? Pero si Samson, wala. Next day, love niya pa rin si Delilah. At gusto niya pa rin kay Delilah. Bakit? Ito kasi, it is so difficult to see the truth when our wrong desires controls us. Amen? O sa Tagalog, mga kapatid, nagbubulag-bulagan. Bakit? Because the wrong desires can control the hearts of the person. Can control a person. Kaya ito yung nangyari kay Samson. Imagine 3 beses na siya. 3 beses siya magigising ng ganun. May mga Pilistino. Aambushin siya. Hindi siya sabi mo, mahina na si Samson. Pwede na kayo pumasok. Wala lang ngayon. Hindi na Kaya sabi ano sinabi? Judges 16. Malapit na po tayong matapos. Then she said to him, how can you say, ito na, nag-drama na to, parang Korean drama na. How can you say, I love you, when your heart is not with me? Grabe, You have deceived me these 3 times and have not told me where your great strength is. It came about when she pressed him daily with her words and urged him that his soul was annoyed to death. Ito na. So si Samson, bumigay na. At sinabi na yung kahinaan niya na siya ay mawawalan ng lakas. So, he told her all that was in his heart and said to her, a razor has never come on my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaved, then my strength will leave me, and I will become weak and be like any other man. Alam niyo mga kapatid, tulad na sabi ko sa inyo, it is very hard, difficult to see the truth when our wrong desires control us. Example, you already lost much money in gambling, but still want to try because thinking you will win the next time. Amen? Ang dami mo ng perang natalo, naubos. Pero still, yun na lang yung perang natitira sa'yo, pero still itataya mo pa din. Bakit? You still thinking that the next time you will get the reward. Why take the risk? Amen po ba? Bakit ka magte-take ng risk? Because it is difficult to see the truth when our wrong desires control us. Ito pa, the guy or the girl you like is not a Christian. You know the truth, and God showed you his or her true character by cheating you and having lots of red flags, but still you wanna marry him or her. Amen po ba? Umpisa pa lang, ang sabi na ng Diyos sa mga kabataan,
to the young people that in the right time, in the right season, I will give it to you. Amen? In that right season, in that right time, I will give it to you. But there is alignment. Ang kailangan, Christian, the true believer, saved ng faith, talagang may takot sa Diyos. Amen po ba? Pero bakit ka masyadong talagang nagpapakadalubhasa dito sa mga taong hindi naman kumikilala sa Diyos? That is why at the end times, at the end of the day, ano mangyayari? Suffer. Malalayo ka sa Diyos. Amen? Kabilang problema. Consequences na nangyayari. Why? Because sa umpisa pa lamang, sinasabihan ka na ng Diyos, nangungusap na ng Diyos sa'yo. Pero bakit still take the risk? Because it is so difficult to see the truth when our wrong desires controls us. Napakahirap makita yung katotohanan pag yung wrong desires kinokontrol tayo. Nagbubulag-bulagan tayo. Katulad ni Samson, 3 beses na siyang niloko. Dinideceive ni Delilah, hindi niya pinapansin. Why? Nagbubulag-bulagan eh. Bumigay na hanggang dumating siya, bumigay na siya. Ito na, hindi niya dapat basagin yung commitment na yun. Bakit? Commitment niya kay Lord yun eh. Kaya right on that time, she said, the Philistines are upon you, Samson. Ito na. Ito na sabi ni Delilah. And he awoke from his sleep and said, I will go out as at other times and shake myself free. Tanan nyo, napakasakit mga kapatid. One of the saddest part in the Bible, but he did not know that the Lord had departed from him. Amen? Alam nyo, in my life, I experienced this situation. I experienced a life departed from the Lord. Why? Because of my disobedience. At yan ang pinakamasakit, pinaka-greatest nightmare na mararanasan mo, kapatid. Pag ang Diyos humiwalay sa'yo. Bakit? For we are all nothing apart from Him. Totoo po yan. Totoo po yan. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Hindi kayang pumatay ni Samson ng libo-libo. Hindi kaya ni Samson mag-judge. Hindi kaya ni Samson maging leader kung wala ang Diyos sa kanya. Matagal na siya dapat patay. Pero bakit hindi siya namamatay? It is because the Spirit of the Lord came upon him. But this time, thinking that he can still do this. Imagine pagising niya, kala niya, kaya niya pa rin. Pero ang sabi, but he did not know that the Lord had departed from him. So guess what? Saan nanggagaling ang lakas ni Samson? Sa Diyos. Then the Philistine seized him and gouged out his eyes. Kinuha, wala na siyang lakas. Tinanggalan pa siya ng paningin. And they brought him down to Gaza and bound him with bronze chains, and he was grinder in the prison. He was a grinder in the prison. However, the hair of his... Taniyo ulitin ko po ulit He was a grinder in the prison. Before, he is a judge. He is a leader. Madami siyang... hindi siya ganun ka-limited. But this time, limited na limited siya. From being a judge to a slave. Amen? Nakita niyo kung paano siya ibagsak ng Diyos? However, the hair of his head began to grow again after it was shaved off. Lumago na yung buhok niya ulit after nung ma-shave. Pero what? Hindi pa rin siya lumalakas. Bakit? For the Spirit of the Lord came upon him. That is why he is extremely strong. Now the Lord of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon, their God, and to rejoice. For they said, our God has given Samson, our enemy, into our hands. So ito na, masyado nang naloko-loko na. When the people saw him, they praised their God. Yung Diyos-Diyosa nila, mas sinamba nila bakit binigay sa kanila si Samson. For they said, our God has given our enemy into our hands, even the destroyer of our country, who has slain many of us. So binigay na ng itong Diyos-Diyosa natin to. Itong si Samson na itong madaming pumapatay sa atin. Why? God allowed it because of disobedience. Lack of self-control.
It so happened when they were in high spirit that they said, "Call for Samson, that he may amuse us." So they called for Samson from the prison and he entered them. And they made him stand between the pillars. Then Samson said to the boy who was holding his hand, "Let me feel the pillars on which the house rests, that I may lean against them." Ito na. Now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there. And about 3,000 men and women were all on the roof looking on while Samson was amusing them. Then Samson called, ano daw? Then Samson what? Called to the Lord and said, "Oh Lord, please remember me and please strengthen me." Just this time, sa ibang translation, "Please strengthen me once more." Very powerful prayer, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, one thing na makikita po natin dito, our God is full of grace and mercy. Amen. Pwede po ba tayo mag-amen doon? Amen. Our God is full of grace and mercy. Pero ang mercy at grace na yun, may limitation. Hindi mo pwedeng pagmukaing timang ang Diyos na lulukuhin mo siya, patatawarin ka niya, lulukuhin mo siya ulit, patatawarin ka niya. Ang Diyos natin, yes, mahaba ang pasensya, malaki ang kahabagan ng Diyos, pero hindi pwedeng ang Diyos ay lapastanganin mong paulit-ulit. Pero once that you humbled yourself once again to the Lord, admit your sin against Him. Aminin mo, isinuko mo ang sarili mo muli sa Kanya, nagpakumbaba ka sa Kanya, mga kapatid, He is faithful just to forgive us. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos doon? Tala niyo po ang sabi ni Samson, no? Samson called to the Lord once again. Tala niyo, dahil si Samson na-realize na niya na itong taong ito ay talagang total ng bagsak. Wala na lahat sa kanya. Wala na yung family niya. Wala na yung lakas niya. Wala na yung authority niya. Wala na lahat sa kanya. Wala na even his visions. Gone. Bulag na. Tinanggalan siya ng paningin. Ang meron na lang siya, Diyos. And sometimes, mga kapatid, God allowed us to fail at the bottom, talagang pinakababa natin of situations na talagang wala na tayong ibang lalapitan kung hindi Diyos na lamang. Para nang sa ganon, matutunan ulit nating lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi minsan sa kasarapan ng buhay, may authority ka, may kayamanan ka, malakas na malakas ka, walang pwedeng pumigil sa'yo. Nakakalimutan mo na ang Diyos. You neglect the commitment between you and Him. Ano yung commitment mo? To serve Him. May mga inutos sa iyo ang Diyos. How is it? May mga inutos sa iyo ang Diyos. Now therefore, go and preach the gospel. How is it? Be salt and light. How is it? Even in your family, be salt and light. How is it? Kamusta po yun? Yung mga sinabi ng Diyos, yung mga inabili ng Diyos, bago siya bumalik, na dapat nating gampanan. Yung magpalago tayo sa Kanya, how is it? How is our spiritual maturity? How is our spiritual life? How is it? How is our commitment to the Lord? Naaalagaan pa ba natin to? O katulad ni Samson, pinabayaan natin to? At baka dumating din tayo sa time, mga kapatid, na wala na tayong ibang malalapitan sa sobrang pagkabagsak natin. Not even our money, not even our strength, not even our family can help us, but only who? God. At through that times, through that situations, ang Diyos tumutugon muli. Alam po, sabi ni Samson, please strengthen me, and please strengthen me once more, just this time, O God, that I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. Samson grasped the 2 middle pillars on which the house rested and embraced himself against them.
the one with his right hand and the other with his left. And Samson said, let me die with the Philistines. And he bent with all his might so that the house fell on the Lord and all the people who were in it. So the dead whom he killed at his death were more than whose more he killed in his life. Nung time na siya ay nagpakumbaba sa Diyos, lumapit sa Diyos, isinuko ang buhay niya sa Diyos, yung mga pinatay niya nung noon, mas marami pa sa time na siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Na, guess what? Nangyari ba yung purpose? What's the purpose? One of the purpose of God, Samson be called as judge, it is to destroy the Philistines. Bakit gustong i-destroy ng Diyos ang Philistines? For these Philistine people are disobedient people. Iba ang Diyos ng mga ito. At ayaw ng Diyos sa mga taong ito na iba ang sinasambang Diyos. Galit na galit siya sa mga taong iba ang Diyos. Amen po ba? Kaya tanan nyo, dapat yun yung ginagampanan isa sa mga ginagampanan ni Samson. Pero anong ginagawa ni Samson? Masyado siya distracted to the what? To the problematic girls. To his desire, to his wrong desires, forgetting the perfect will and the perfect purpose of the Lord, na alam naman niya ng una pa lamang. Kaya alam mo ano nangyari? Hindi dapat ganyan yung ending ni Samson. Pero bakit naging ganyan? Because of what? The consequences. Pero still, because of his humbleness, kasi I do believe hindi siya nagpakumbaba, gagamit ang Diyos na ibang tao para ma-fulfill yung purpose. Pero dahil nagpakumbaba siya, sinuko niya ulit kay Lord, sige Lord, ready ako. This time, babawi ako sa'yo. At that time, na-fulfill ang purpose to destroy the Philistines. Namin sabi, our brokenness is God's way to make us whole again. Sometimes, God will allow us to be broken. Katulad na nangyari sa akin, ako I experienced that. That's why I understand Samson. Salamat sa biyaya ng Diyos. God wake me up in the early times. That I am broken talaga. Wala na. Talagang nabitawan ko na yung word na, Lord, nabitawan ko na yung word na gusto ko nang mamatay. Kasi alam ko that in the day that I will walk up without the Lord is the same day na hindi payapa ang buhay ko, hindi payapa ang pag-iisip ko. That is why, that is a very tragic, worst situation in your life that can happen. Departed from the Lord. Talagang malayo kay Diyos. Pag malayo, pwede po ba natin tawagan na yung keyboardist? Malayo sa Diyos, talagang wala tayo mga kapatid. That is why mga kapatid, once again, what is our topic? Practice what? Self-control. And exercising self-control is possible in the power of the Lord. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos muli? Last one. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, he said, and He Himself bore our sins, si Jesus po ito, in His body on the cross. Hindi siya dapat dito. So that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds, you were healed. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tara nyo we are all not perfect. We have all imperfections. But to what? To live in righteousness. To live with Him. Ano? So that we may die to sin. Nang sa ganun ay mamatay tayo sa kasalanan. Nang sa ganun na hindi na natin i-embrace yung kasalanan. Hindi na natin i-embrace yung our self-desire. Because what? To live in righteousness. Amen po ba? Bakit? Kasi meron Diyos na namatay sa krus. Nabuhay magmuli, nagtagumpay, at yung tagumpay na yun ay nakamtan natin, kaya tayo matagumpay lahat. Amen po ba?
Lahat tayo, kaya natin maging matagumpay. Bakit? It is true. The power of the Lord that is within us. That is why sickness, struggle, financial problem, any kinds of those struggles, kaya nating lagpasan sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Amen? For by His wound, dahil daw sa wound, sa pagkakalatay ng Diyos, tayo ay Kanyang pinagaling. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Now, if you want to talk to God, mga kapatid, you are free to do this. If you think that your situation sa oras na ito, how are you? Does your commitment is good to the Lord? Kamusta yung commitment mo kay Lord? Kamusta yung spiritual life mo kay Lord? Kasi, mga kapatid, the end times is near. It is not the days that we are counting, but hours already. At ang Diyos nalalapit na. Hindi na siya paparating, on the way na siya. Kaya siya ay malapit na dumating. At lagi niya tayong winawarningan. Nire-remind sa mga bagay na ito. For us to be prepared and for us to be used by Him mightily. That is why pray. Kung sa tingin mo, may mga bagay ka na nagagawa against kay Lord even until now, pray and submit to Him. If you think your weaknesses, kinokontrol ka, yung emotion mo kinokontrol ka, pray to the Lord. Pray to the Lord, for our God is very powerful, very merciful, very graceful. Ang Diyos natin ay mahahabagin at makapangyarihan Diyos. Siya ang totoong Diyos at siya lang ang karapat-dapat nating sambahin. Karapat-dapat nating sundin at pag-alayan ng ating buhay. Kaya once again, sige, sabihin mo sa Kanya, sinusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Ask for forgiveness. Kagaya ni Samson, nung siya ay nagpakumbaba, kung ano yung lakas niya dati, mas lumakas pa siya ngayon. It is because of the grace of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Panginoon, salamat po sapagkat ikay nasa aming kalagitnaan. We thank you, O Lord, for this day, once again, that you open our minds, our hearts, our eyes to the truth. And Lord, we want to experience you more in our life. To experience more of your power. Nang sa ganon, O Diyos, ay talagang makilala ka namin ng husto. Maranasan ka namin ng husto. At makapagpagamit kami sa iyo, O Diyos. At mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin. Panginoon, patawarin mo po kami kung madalas kami, O Diyos, ay distracted sa mga self-desires namin. Distracted sa emotions namin. Distracted to ourself. O God, at mas nauuna namin yung aming self kesa sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, this time, we ask for more of your mercy, more of your grace, na wala ng mga relationship na masisira. Wala ng churches na magse-separate. Wala na, O Diyos, na mga katawang masisira. Wala ng mga life na madedestroyed ang enemy. Kung hindi, O Diyos, you will empower us. You will bless us. You will, Panginoon, pour out your favor unto us, into our life, into our family, Panginoon. At dadaloy ang pagpapalang ito sa lahat sa amin, maging sa iglesia namin. Even ang kagalingan, Panginoon, sa amin. Dahil, Lord, may exercise namin, O God, the power of self-control through your Holy Spirit.
our life will be different. Our life will be transformed. The way how we speak, the way how we act, the way how we decide, Panginoon, will be different in these days because of the self-control that will come from the Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, sa pagbabagong gagawin mo sa buhay namin at sa purpose na mangyayari sa buhay namin. Dahil magagampanan namin, O Diyos, ang kalooban mo. Magagampanan namin, O Diyos, ang layunin namin sa buhay. Ang plano mo sa aming buhay. And we claim, O God, this time, more of blessings. Ang lahat, O Diyos, ng may pagkukulang sa pinansyal, pasaganahin mo. I-provide mo, O Diyos. Ang lahat ng may kailangan ng sasakyan, bigyan mo, Panginoon. Ang lahat, O Diyos, na may kailangan ng papel sa kanilang status, bigyan mo, O Diyos. In the name of Jesus. Ang lahat, Lord, na may kailangan ng katalinuhan, karunungan sa kanilang pag-aaral, bigyan mo ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Pasaganahin ang aming mga sambahayan, Panginoon. Protektahan at ingatan mo kami, O Diyos. Ang lahat ng may kailangan ng kagalingan, pagalingin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw lamang ang Diyos na buhay, ang karapat dapat sambahin, at Ikaw ay ang Diyos namin. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang Diyos ng Israel, at ang Diyos namin ngayon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po sa iyong mga pangako at sa iyong gagawin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen.